hindi ka papapasukin sa mga bansang Arabo. Totoo po yun. At pag ikaw naman ay may tatak na sa passport mo na galing ka sa Iran, hindi ka papapasukin sa Israel. Ganyan po katindi ang pag-aalitan ng mga bansa sa Middle East. Bakit po kaya? Alam mo ating uunawain dahil ang simbahan po at ang Hudyo ay magkaiba. Huwag mo po paghahaluin ang Hudyo at ang simbahan. Nung marinig ko ang pagtuturo, nais ko pong linawin, kaya po naka-record dito, hindi sa aking gabi ito, pero ako po ay nagbulay. I meditated upon what I heard. Ang sabi po ni Creflo Dollar, in 2012, that will be the year of the rapture of the church. Ito po yung gusto kong isip sa inyo. At ako po'y nagulubihanan ng Espiritu. Alam, sabi po ng Biblia, para mapatotohanan ang isang katotohanan, kailangan ang tatlong saksi. Ang pangalawang saksi ay si John Van Impe. Siya po yung nangangaral sa TBN at Daystar. Siya po yung lingkod ng Diyos na 14,000 na promises sa Biblia ang saulado. So ilang verses ang saulado? Siya po 14,000 verses. Grabe, ano po? At siya po ay napakatapang na nagsabi sa ayon sa kanyang pag-aaral, December 21, 2012 will be the Third World War. Diba, matindi po yung may date. At si Perry Stone na isang propeta, binasa niya pabalik ang Book of Genesis at nag-zero in din siya sa 2012 ang rapture of the church. Ngayon, atin pong tingnan ang nakaraan. Sa mga aklat tungkol sa second coming, may ilan po akong mga books, different books about the second coming, because I am an avid fan of the second coming of Jesus Christ. Gusto ko po ang Book of Daniel, gusto ko po ang Book of Hebrews, at gusto ko po ang Book of Revelation. Doon po mo makikita ang kaganapan at pagbabalik ng Panginoon. Yun po'y narating ang kailangan na lamang ay malaman kung kailan. May babala po ang Biblia na walang nakakaalam ng takdang araw at oras. Pero bakit? Si Creflo Dollar, si Perry Stone at si Jack Van Impe ay nagsabi ng taon at ng eksaktong buwan at araw. Atin pong unawaing mabuti ang simbahan. Ang simbahan ay nagsimula sa Sanctuary Church. Simbahang nagdurusa. Pag pupunta ka po sa kasaysayan sa Rwanda, several hundred of thousand po doon ang pinatay na Kristiyano, at alam niyo kung paano pinatay. Ito po ay 10 years ago na nangyayari. Ang pumatay sa kanila ay mga kapitbahay din nila. At alam niyo kung paano sila pinapatay? Minamachete. Alam mo yung machete, maliit na palako, pinagtatatagta yung mga Kristiyano. Sanctuary Church. Sa Uganda po, nung si Idi Amin ang namumuno, ang mga Kristiyano ay kanyang linigin lang. Gusto mong makalaya? Palakulin mo yung kasama mo sa simbahan. At may kasunod pila po yun. At doon sa kasunod na pila, palakulin mo yung kasama mo sa simbahan. Lalaya ka. Kaya pinapalakul ng kapwa Kristiyano ang kanyang kasamahan sa pananampalataya. Yun po yung Sanctuary Church. Sa China po, pag nagtayo ka ng kapilya, iibain yung kapilya mo. At ikaw ay parurusahan ng mga taga-bukid. Bawal po doon ang Kristiyano.
Yun po yung suffering church at yun po ay nangyayari. Ngunit, pansinin po natin, ang simbahan ay hindi lamang suffering, ang simbahan po ay militant church. Nasa bangko kami ni Brother Kevin doon at usapan namin si Heavenly Man. Siya po yung lalaki na born again at siya ay nanaginip. Bawal po ang Biblia sa China. At siya ay nanaginip na doon sa malayong baryo nandun yung lalaking may nag-iisang Biblia. Dito po sa atin, hindi pinapansin ang Biblia. Kahit po sa bahay ninyo, palagay ko, hindi rin ninyo binabasa ang Biblia, pero may Biblia kayo. Amen. So, pansinin po natin, kapag binabasa mo ang Biblia, maunlad ang iyong buhay. Kapag binabasa mo ang Biblia, maganda ang iyong ugali. Amen po. Dahil buhay po ang dalang ng salita ng Diyos. Amen. So, ito pong lalaki nito, para makakarating doon sa napanaginip niyang lalaki at yun ay isang pastor. Pinakita talaga ng Diyos sa vision kung sino yung lalaki yun at kung saan araw. At para po makarating siya kung hindi pwedeng araw dahil nakaso na po yun. Kaya pagdating ng national ID, hindi ka na makakapunta sa binyan. Hindi mo doon po yun. Kailangan sabihin mo, naman po nasa Hanoi. Sa Hanoi po ay merong mga poste, merong loudspeaker. At tuwing umaga may announcement ang Politburo. Yung po yung Communist Party kung ano gagawin. Pero pag tourist, relax po ang treatment nila dahil may dalang dola. Amen. Sa may dalang datar, hindi ka hahawakan ng komunistang gobyerno. Kailangan nila ang dalar. Kaya nga, pansinin po natin, sila po ay nagdurusa. Pero tayo, tumaas lang ang gasolina, galit na galit na. Ay wala naman siya sa sakyan ng gasolina. Hello? Kaya nga po, huwag kang makikigaya sa kanila sapagkat kakaiba ka. Sabihin mo sa iyo katabi, kakaiba ka. Ang kahirap ay panahon ng iyong pagunlad. Pinipigilan ng iyong pag-iimutok. Hindi ninyo narinig. So, ngayon natin po naman, militant. Ano po ang militant? Naninindigan ka sa pananamig. Naninindigan ka sa pangako ng Diyos. Hinahawakan mo ang pangako ng Diyos. Amen? Amen? Purihin ang Panginoon. So, pag ikaw po ay patuloy na nanghahawak sa salita ng Diyos, you will be victorious because in Jesus, you are more than conquerors. Amen po ba? At pag ikaw po ay matagumpay, then you will be part of the glorious church of Jesus Christ. So, ang huling panahon po ay glorious church. Ano po ang glorious church? Ang glorious church po ay pinamumunuan ng banal na spirito. Ang glorious church po ay yung mga matuwid na mananampalataya na yung bank account ng mga makasalanan ay nag-transfer sa bank account ng mga matuwid. Yun po ang glorious church. Paano mangyayari yun? Hindi ko rin po alam ang detalye. Pero ang tanging alam ko, kung ikay magpapatuloy na nagtatapat sa Panginoon at nagpapakaalam sa Panginoon, isang araw, mapupuno ng pera ang iyong walang pondong makakao. Amen po ba? Amen po ba? Ang punawain ang lahat ay through internet. Naalala ninyo yung Melon Bank na pumasok kay Javier yung $1 million. Idinimanda siya, nagastos na raw niya yung $1 million. Sa kasalanan ng bangko dahil pumasok sa kanyang account. Hello?